tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. 3 Palestino ang opisyal na napaulat na nasawi, samantalang hindi bababa sa 15 iba pa ang malubhang nasugatan sa pinakahuling serye ng marahas at walang humpay na pag-atake ng militar ng Israel sa iba't ibang dambana ng Gaza Strip. Ang mga marahas na insidenteng ito ay naganap sa kabila ng umiiral na kasunduan sa tigil putukan o ceasefire na napagkayarian noong nakaraang buwan ng Oktubre. Patuloy na binabatikos ang Israel dahil sa tila walang hinto nilang mga opensiba. Ayon sa mga opisyal na ulat mula sa mga medikal na grupo sa Gaza na ipinadala sa Al Jazeera, isa sa mga nasawi sa araw na ito ay biktima ng isang drone attack ng bansang Israel sa Tal al-Hawa. Tinamaan ng 2 misail ang isang motorsiklo sa timog na bahagi ng lungsod ng Gaza. Bukod sa namatay, 9 na iba pang sibilyan ang malubhang nasugatan sa naturang pagsabog na nagdulot ng malaking takot at kaguluhan sa mga residente ng komunidad ng Tal al-Hawa. Kinilala ng Anadolu News Agency ang biktimang nasawi sa drone attack na si Osama Naim Shamlak, 28 taong gulang. Ayon sa mga nakasaksi sa pangyayari, si Shamlak ay naglalakbay lamang sa daan nang biglang sumabog ang missile sa kanyang kinalalagyan. Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng tindi ng panganib na kinakaharap ng mga ordinaryong mamamayan sa kanilang araw-araw na pamumuhay sa loob ng buong Gaza Strip. Sa isa pang magkakahiwalay na pag-atake ng Israel sa hilagang kanlurang bahagi ng lungsod ng Gaza, isang himpilan ng pulisya na matatagpuan malapit sa Atuam roundabout ang pinasabugan ng puwersang Israeli. 4 na opisyal ng pulisya ang nasugatan sa naturang insidente kung saan ang ilan sa kanila ay kasalukuyang nasa kritikal na kondisyon sa ospital dahil sa tindi ng mga natamong pinsala sa kanilang buong katawan at kalusugan. Kalaunan ay iniulat ng ahensyang Anadolu na isa sa mga nasugatang pulis na si Tayer Ramzi Fayyad, 36 na taong gulang, ay binawian din ng buhay dahil sa kanyang mga malubhang sugat. Sa kabila ng mabilis na medikal na interbensyon ng mga doktor, hindi na nailigtas ang kanyang buhay. Ito ang nagdala sa opisyal na bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa hindi bababa sa 3 katao para sa buong araw na ito sa rehiyon. Samantala, nananatiling hindi pa rin malinaw ang pagkakakilanlan at mga detalye ng ikatlong biktima na nasawi sa mga serye ng pag-ataking ito. Patuloy pa rin kinakalap ng mga lokal na otoridad at mga mamamahayag ang impormasyon ukol sa biktima. Ang kawalan ng maayos na linya ng komunikasyon sa buong Gaza Strip ay lalong nagpapahirap sa mabilis na pagtukoy at pag-verify sa mga pangalan ng mga nasasawi sa nagpapatuloy na digmaan. Hindi lamang ang hilagang bahagi ang naging target ng militar ng Israel sa nagdaang magdamag. Sa timog na bahagi ng Gaza, partikular sa Al-Mawasi sa Khan Yunis, isang air raid ang tumama sa isang tolda na nagsisilbing kanlungan ng mga lumikas na Palestino. Maraming pamilya ang nagulat sa biglaang pag-atake at ang mga sugatan ay dinala agad sa Nasser Hospital para sa agarang lunas at masusing operasyon. Sinalakay din ng mga puwersang Israeli ang isang sasakyan sa kahabaan ng sikat na Al-Rashid Street sa gitnang bahagi ng bayan ng Az-Zawaida. Agad na dinala ang mga biktima ng pag-ataking ito sa Al-Aqsa Martyrs Hospital sa Deir el-Balah. Ang mga walang humpay na pag-atake sa mga pangunahing kalsada ay nagdudulot ng matinding takot sa mga residenteng sumusubok na maghanap ng ligtas na lugar para sa kanilang buong pamilya. Isang batang lalaki naman ang napaulat na nakaligtas ngunit nagtamo ng mga minor na sugat nang tamaan ng airstrike ng Israel ang isang apartment sa loob ng Maghazi Refugee Camp. Ang kampong ito ay isa sa mga pinakasiksikang lugar sa buong Gaza, kung saan ang bawat pagsabog ay may napakalaking potensyal na magdulot ng malawakang pinsala sa mga ari-arian at pagkamatay ng maraming inosenteng sibilyan doon. Bukod sa mga airstrike, nagpaputok din ang mga sasakyang militar ng Israel patungo sa mga kabahayan sa silangan ng Bureij Refugee Camp at malapit sa Halawa Displacement Camp sa silangang bahagi ng Jabalia. Bagamat walang napaulat na nasawi sa partikular na insidenteng ito, ang patuloy na pagpapaputok ay nagpapakita ng walang humpay na presensya at pananakot ng militar sa mga taong wala nang matakbuhan pa. Habang nagaganap ang mga pag-ataking ito, patuloy din ang agresibong pagpapalawak ng militar ng Israel sa mga teritoryong nasa ilalim ng kanilang direktang kontrol sa loob ng Gaza.
Ang estratehiyang ito ay nagdudulot ng higit pang pangamba sa mga mamamayan dahil sa unti-unting pagkawala ng kanilang mga natitirang espasyo para sa ligtas na pamumuhay at malayang paggalaw sa loob ng sarili nilang lupain at tahanan. Inilipat ng mga puwersang Israeli ang mga malalaking konkretong bloke na nagmamarka sa kanilang kontroladong lugar sa loob ng humigit kumulang 200 metro mula sa Salah al-Din Street. Ito ang pangunahing ruta na nag-uugnay sa Hilaga at Timog ng Gaza sa Shujaiya neighborhood. Ang hakbang na ito ay nagpapataas ng takot na ang mga Palestinong gumagamit ng daan ay maaring direktang barilin ng militar ng Israel. Ang kasunduan sa tigil putukan na napagkasunduan noong nakaraang Oktubre ay paulit-ulit na nilabag ng pamahalaan ng Israel. Mula pa noong Oktubre ng taong 2023, ang Israel ay nagsasagawa ng malawakang digmaan sa Gaza na inilalarawan ng maraming bansa at organisasyon bilang isang genocide na nagresulta na sa pagkamatay ng higit 73,000 Palestino sa kasalukuyang taon. Sa ilalim ng mga eksklusibong termino ng ceasefire, dapat lamang kontrolin ng Israel ang mga lugar sa likod ng demarcation line na kilala bilang Yellow Line sa silangang bahagi ng Gaza Strip. Sinasabi ng militar ng Israel na sumasaklaw ito sa 58% ng buong Gaza, ngunit patuloy nila itong pinalalawak ng paunti-unti sa paglipas ng mga araw nang walang pakundangan sa kasunduan ng kapayapaan. Ayon sa mga residenteng Palestino, marami sa kanilang mga kababayan ang binaril at napatay dahil lamang sa paglapit sa tinatawag na Yellow Line, kahit na ang linyang ito ay patuloy na nagbabago at lumalapit sa kanilang mga tirahan nang walang opisyal na abiso. Ang sitwasyong ito ay naglalagay sa buhay ng mga magsasaka at ordinaryong sibilyan sa patuloy na panganib ng biglaang kamatayan araw-araw na pamumuhay sa Gaza. Inihayag kamakailan ng Ministry ng Kalusugan sa Gaza na ang mga paglabag ng Israel sa kasunduan sa ceasefire ay nagdulot na ng pagkamatay ng mahigit 1,108 Palestino at nag-iwan ng higit 3,578 iba pang sugatan. Ang mga nakababahalang datos na ito ay patuloy na tumataas habang walang senyales ng paghinto ang mga atake mula sa kalangitan ng Gaza. Ang patuloy na karahasan ay nagpapalala sa krisis sa kalusugan at kawalan ng pagkain sa buong Gaza Strip. Ang mga ospital na natitira ay hirap ng tugunan ang dagsa ng mga sugatan dahil sa kakulangan ng mga gamot, kuryente at malinis na tubig. Libo-libong pamilya ang walang permanenteng matitirhan at patuloy na lumilikas sa iba't ibang dako upang makaiwas sa mga bomba ng militar ng bansang Israel. Sa kabila ng mga paulit-ulit na panawagan mula sa iba't ibang bansa at mga internasyonal na samahan para sa isang tunay at permanenteng kapayapaan, tila walang balak ang pamahalaan ng Israel na makinig. Ang kawalan ng matatag na aksyon mula sa United Nations ay patuloy na binabatikos ng mga tagapagtanggol ng karapatang pantao sa buong mundo, kabilang na ang maraming sektor at mamamayan dito sa Pilipinas. Sa pagtatapos ng araw na ito, ang 3 bagong biktima at 15 sugatan ay nagpapaalala sa buong mundo na ang deklarasyon ng ceasefire ay nananatiling nasa papel lamang at walang katotohanan sa lupa ng Gaza Strip. Ang bawat sandali rito ay patuloy na nagiging isang madugong labanan para sa kaligtasan ng milyon-milyong Palestinong naiipit sa gitna ng walang humpay na digmaang ito sa gitnang silangan. Patuloy naming babantayan ang mga kaganapang ito upang ihatid sa inyo ang pinakabagong balita mula sa iba't ibang panig ng daigdig dito sa ating programa. Ako ang inyong tagapagbalita na nag-uulat para sa inyo mula sa aming istasyon. Manatiling ligtas, may alam at mapagmatiyag sa mga pangyayari sa ating paligid.